Ito na yung pinakabagong GCash app kung saan marami ng options na pwedeng i-open. Hindi lang wallet na may limit na pwedeng 100,000 pesos or 500,000 pesos, kundi pwede ka na rin mag-open ng bank account at makapag-ipon. Pwede na rin mag-loan dito, G-Loan, G-Gifts, Borrow Load, or G-Credit, pwede. And mag-invest na rin kung saan pwede mo mapalago yung pera mo habang nakatago. Pwede sa G-Funds, G-Stocks Market, Crypto, or G-Bonds. So, paano nga ba mag-register at magkaroon ng account dito sa GCash na fully verified at upgraded pa? At magkaroon ng option na pwede maging GCash Plus user. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Step 1, kailangan natin pumunta sa Play Store or sa App Store para hanapin ng GCash. Pumunta dito sa search, yung pangatlong menu, and then i-type ang GCash. I-tap nyo itong install, and then kapag na-install na completely, i-tap ang open. Itong app na to ay magpapakita na rin sa cellphone niyo. So kapag inopen na natin, hintayin na mag-load ang GCash, kailangan ng mga permission para ma-access at magamit yung GCash app. Click natin yung accept, i-click ko lang yung allow, and then for device location, i-allow ko lang siya while using the app. Photos, media, allow din natin. From here, i-enter mo na yung phone number na gusto mong nakalink sa GCash. I-tap yung next. Hintayin yung code sa phone number na pinadala sa phone number na in-enter nyo kanina. Kung sakaling hindi nakaka-receive ng code, i-tap itong resend code. Pero kapag okay na, i-tap itong enter and then proceed na sa next step. Ang unang tatanungin sa inyo ay yung birth date ninyo. Malalaman na rin kasi kung ano yung edad nyo by entering yung date. I-tap itong calendar, and then piliin na lang yung tamang buwan at tamang taon. Are you a Filipino? I-tap ang yes. Kahit dual citizenship ang meron ka, dapat Filipino pa rin or yes pa rin ang piliin mo dito. I-tap ang confirm. And then step 1, personal information tungkol sa iyo. I-enter ang complete name. Tandaan na sa pag-verify mamaya, gagamit ng ID. So dapat mag-match yung name mo rito doon sa name na nakalagay sa ID. And then sa bandang baba, i-enter naman ang email address, maging nationality. Sa main source of funds, pag sinap nyo itong arrow, andito yung pagpipilian. Pwedeng allowance, yung source of funds, especially for students. Pwede rin pensyon, campaign funds or donation, income from business or profession, especially sa mga freelancer or sa mga may sariling business, inheritance, investment, loan availments. So, piliin na lang dito, sa akin income from business, and then current address, ilagay na rin dito, unahin ang province, and then city, and then the rest dito. Meron tatanungin about sa permanent address. So, kapag pareho lang naman yung current at permanent address, i-check na lang ito para hindi na fill upan itong pangalawang address sa bandang baba. Scroll down sa pinakababa, referral code. Ngayon kasi parang wala nang referral code sa GCash. Skip na lang to, and then click yung next. I-review kung tama lahat ng information. Scroll down sa bandang baba, i-tap ulit ang confirm. Pero kapag may kailangan i-update dito, i-tap itong back na button. I-correct yung mga information na dapat i-update. And then kapag okay na, click lang yung next. Review ulit, click confirm. This time, MPIN na kung saan ito yung pinaka-gagamitin natin every time mag-login sa GCash. I-tap nyo itong I na icon para makita ninyo kung ano ba yung PIN na ine-enter ninyo. And then kapag okay na, dito sa terms and conditions, i-check lang and then confirm. This time, may access ka na sa GCash. Pero sa pag-register, kailangan kasi i-declare mo o i-register mo rin yung phone na gagamitin mo para sa account mo sa GCash. So, i-click natin itong yes, register this phone. By the way, may ma-receive ka rin palang text from GCash tungkol sa pag-sign up na ginawa mo. So, balik tayo dito and then i-enter ang code na may receive sa phone. Ito yung code, i-enter lang ulit dito and tap submit. So, na-register na yung phone na yon sa GCash account. Now, pwede na tayong pumunta sa GCash app kung saan pwede mong ma-receive o makita agad itong notification na to. Ito na yung pag-upgrade at sa pag-upgrade, ma-access mo rin yung ibang features katulad ng send money at mas mataas na limit katulad ng 100,000. Mamaya i-discuss natin na pwede mo pa ito mas mapataas up to 500,000 pesos. Tap natin itong verify now or pwede naman later ito gawin. Lalo kung hinahanap nyo pa yung ID ninyo kasi kailangan iyon. Also, makaka-receive kayo ng another text about sa pag-register nyo ng device doon sa GCash account na ginawa ninyo. Pag pumunta nga pala kayo sa profile, makikita ninyo kung anong status o anong level ang meron kayo sa GCash. Basic, yung nandyan.
Kapag ready na kayo mag-upgrade ng GCash, i-click itong Verify Now. Ito yung reminder, original ID dapat, at walang harang sa mukha kapag nag-selfie na. I-click itong Verify Now. Birth date ulit, tatanungin. Piliin lang ang tamang date kapag kinlik na itong calendar. And then nationality Filipino. Agree ulit sa terms and conditions and then hit confirm. Ito na yung part kung saan or pipicturean na natin yung ID. Ang tinatanggap lang na ID sa GCash ay National ID, Driver's License, UMID, Postal ID, Passport, SSS ID, PRC at Pag-ibig Loyalty Card Plus. Ito yung mga halimbawa niyan. Ito naman yung sa Driver's License, UMID, SSS ID, Postal ID, Passport, PRC ID, and lastly, Pag-ibig Loyalty Card Plus. Kapag napili nyo na yung tamang ID, sa baba nun, merong confirm na button. Katulad ng Pag-ibig Loyalty Card Plus, is ito yung gagamitin ko, tap natin yung confirm. I-scan or picturean na yung harap ng ID. At kapag hiningan pa kayo ng likod na portion ng ID, picturean din yun. This time, selfie naman. Dapat malinaw ang pagkakakuha. I-tap itong next. At hintayin yung notification dito hanggang sa ma-finalize at mapunta sa page na ito. Your information should match your ID. And then, dapat tama lahat ng spelling nito. Tap natin yung next. This time, i-enter na yung mga information na hinihingi ng GCash. ID number, ito yung makikitang numero doon sa ID na ginamit ninyo. Next, basic information, yung complete name, salutations, yung nationality, civil status din kung single ba o married, and then contact number na din. Sa place of birth, pipiliin dito kung saan pinanganak. Current address, kahit binigay na natin to kanina, pipilapan ulit natin tong portion na to. This time, mag-a-ask na ng additional information katulad ng sa work details. Ito yung pagpipilian sa employment type. Pwedeng government employee, OFW, private sector employee, self-employed student, or unemployed. Pag napili na, i-tap itong okay, katulad nito, and then pipiliin din yung role. By the way, pwede nyo rin piliin yung student at ang role na lang dyan ay student din. Kapag private sector employee, yung role magbabago din. Halimbawa, ito yung choices. Tap yung okay. Pero sa atin, ang piliin ko na lang ay self-employed and then role is freelancer. Employer business, developan din to. Nature of work, piliin lang dito. I-scroll down hanggang sa mahanap yung tamang nature of work na fit sa'yo. I-tap ang okay. And then source of funds, tatanungin ulit. Ito naman yung pagpipilian. Katulad kanina, piliin lang natin yung pinaka-fit sa atin na source of funds. Tap okay. Expected monthly transactions, siguro sa akin piliin ko na lang yung 49,000 or below. Main purpose of opening account, ano yung dahilan bakit natin ito ino-open? Ito yung pagpipilian. Pwedeng savings, send money, o yung ibang mga features pa dito katulad ng loans o bank transfer. Online shopping, pwede din. Sa akin, savings na lang. May tanong din tungkol sa PEP or politically exposed person. Ito kasi yung tanong na yan. Kung yes ba or no, sa politically exposed person, ito yung individual who has been entrusted with a prominent public function. Ibig sabihin, nakaupo sa gobyerno, may hawak na posisyon. While yung beneficial owner is ikaw ba talaga yung pinakagagamit ng account na to. Sagutin lang sa akin no for PEP and then yes for beneficial ownership. Just in case namin makita kayong ganitong option yung sa pag-open ng GSave account, kung hindi pa kayo interesado sa mga ito, pwede namang i-tap itong no, thanks. Pero kung gusto nyo siyang i-open, pwedeng pumili dito. Halimbawa, bukod sa wallet, gusto nyo mag-open din ng bank account, Mapa Uno Bank, CIMB, or BPI. By the time na pinapanood nyo to, pwedeng updated na, baka madagdagan or mabawasan. I-check nyo na lang kung saang bank kayo interested. Pero again, kung hindi kayo interesado for now, ibig sabihin later, gusto nyong pag-isipan, and doon na lang kayo mag-open, sa ngayon, piliin nyo tong no thanks, then tap itong confirm. Finally, i-review na yung mga information. Dito sa bandang baba, i-double check nyo din. Kapag okay na lahat, i-tap itong confirm. Ito yung ma-receive natin confirmation na bine-verify na yung account. Maghintay ng 3 days para sa status ng verification. Kung walang magiging problema, within the same day lang, makakakuha na agad kayo ng confirmation na your account has been fully verified. Pwede nang ma-access yung iba't ibang mga features. At kapag chinek nyo yung profile ninyo, fully verified na yung nakalagay dito. At ito rin yung makikita ninyo confirmation. This time, magkaka-access na kayo sa lahat ng mga features at pwede nyo ring dagdagan pa yung balance nyo dito. Meron kayong wallet, meron kayong savings account, especially kung nag-open kayo ng bank account dito nga sa GCash. Pwede rin kayong manghiram or mag-invest na din. Pinapalago yung pera habang nakatago sa GCash. At katulad ng sabi natin kanina, maraming mga features dito katulad ng pag-load sa GCash which is i-explore natin sa mga iba pang videos.
Lastly, pag-usapan natin yung limit, nadagdagan na nga siya ng 100,000 pesos na. And that's it, sana nakatulong tong video na to para naman magkaroon or ma-upgrade yung account nyo to GCash Plus kung saan merong 500,000 na limit. Pwede nyo nang i-check itong video sa bandang baba o yung mga link ay nasa description. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!